Alam mo yung simpleng bagay na hindi mo pinapansin araw-araw, tapos magiging dahilan kung bakit hindi ka makakatulog? Ganon ang nangyari sa akin at nagsimula lang ang lahat ng yon sa isang mangkok ng dinuguan. Ako si Ramil, tricycle driver dito sa Nueva Ecija. Gabi-gabi, pagkatapos ng biyahe, dumadaan ako sa isang maliit na karinderya sa gilid ng highway. Hindi siya sikat na karinderya. Hindi rin madami ang tao. Pero para sa akin, parang naging tahanan na rin ito. Pagod ang katawan, pawis, usok ng kalsada. Lahat yun nawawala pag naaamoy ko na ang nilulutong pagkain sa karinderya na yon. Doon ko nakilala si Aling Rosa. Tahimik lang siya noon. Halos hindi nagsasalita. Pero lagi niya akong binibigyan ng dagdag na sabaw sa dinuguan niya. Para sa iyo, Ramil. Sabay ngiti niya. Mabait siya talaga. Parang nanay na nag-aalaga. Gabi-gabi, pareho lang ang routine ko. Ihahatid ko ang huling pasahero tapos dediretso na ako sa karinderya ni Aling Rosa. Uupo na ako sa sulok matapos umorder at maghihintay sa masarap na pagkain ni Aling Rosa. Minsan, tinatanong niya kung kumusta ang naging araw ko o ang biyahe ko. Minsan naman, magkukwento siya tungkol sa anak niya na matagal nang nasa Maynila. Simple lang, parang normal na buhay. At sa totoo lang, doon ako nakakahanap ng pahinga. Pero may ilang bagay din ang napapansin ko. Una, wala halos ibang customer. Ako lang. Minsan may isa o dalawa. Pangalawa, iwas ang mga tao kay Aling Rosa. Nung minsang bumiyahe ako, may naisakay akong isang matandang babae na pinagsabihan ako. Iwasan ko daw si Aling Rosa. Kung hindi, ay siguradong magsisisi ako. Nung tanungin ko naman kung anong ibig niyang sabihin, basta lang ang isinagot niya sa akin. Naisip ko noon, baka may alitan lang sila ni Aling Rosa sa mga kapitbahay niya. Sadyang tahimik na tao ang pagkakakilala ko kay Aling Rosa. Kaya hindi ko na inintindi ang babala ng matanda sa akin. Isang beses habang naghihintay ako ng order ko, nagsimula akong magtanong. Aling Rosa, saan po kayo bumibili ng karne? Ang sarap kasi. Mukhang palaging sariwa ang karne nyo. Ngumiti lang siya sa akin. May sarili akong supplier. Matagal ko nang kakilala. Tapos naisip ko na baka kaya galit ang mga kapitbahay ni Aling Rosa ay dahil ayaw nitong sabihin kung saan siya kumukuha ng karne. Napailing na lang ako noon. Normal lang naman na hindi ipagkalat ng business owner yung supplier niya. Pero habang kumakain ako, napansin ko na tingin ng tingin sa gawi ko si Aling Rosa. Hindi sa akin, kundi sa mismong ulam ko. Parang nag-aabang. At tuwing nakakaubos ako, may kakaibang pakiramdam sa akin na hindi ko mawari. Isang beses ay dumaan ako ng mas maaga. Sarado pa ang karinderya noon. Pero alam kong nasa loob lang si Aling Rosa. May naririnig kasi akong ingay mula sa loob. Tunog ng nagcha-chap-chap. Naisip ko na baka nagluluto pa lang si Aling Rosa. Kako, balik na lang ulit ako. Bumalik ako sa pinagpaparadahan ko ng tricycle sa gilid ng karinderya. Mula doon, hindi ko sadya na masilip si Aling Rosa. Bising-busy siya nun. Parang gigil pa nga sa hinihiwa niya. Nahalatang bagong katay na karne. Nakita ko pang tumulo ang dugo nun, kaya sigurado kong sariwang-sariwa ito. Bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkauhaw. Bigla akong natakam sa kaisipan kung gaano kasariwa ang karning inihahanda ni Aling Rosa. Patalikod na sana ako noon nang biglang ilapit ni Aling Rosa ang mukha niya sa karning hinihiwa. Inamoy niya yon at biglang ginasab. Nagulat ako. Dali-dali akong sumakay ng tricycle ko at pinaharurot yun palayo. Pagdating ko sa bahay, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko kung ano yung nakita ko kanina. Pero ang malinaw doon, hindi normal na tao si Aling Rosa. Ilang araw kong iniwasan yon at ilang araw din akong hindi nakalabas ng bahay. Simula nung tumigil ako sa pagkain sa karinderya,
halos ayaw nang tanggapin ng sikmura ko ang kinakain ko. Lahat ng subukan ko, isinusuka ko lang. Hanggang sa isang gabi nga, hindi ko na kinaya. Sakay ng tricycle ko, dumiretso ko sa karinderya ni Aling Rosa. Kumain ulit ako. Si Aling Rosa, nandoon lang. Nasa likod ng mga ulam na nakahain. Nakatingin sa akin at nakangiti. Simula ng gabing yon, gabi-gabi na ulit akong dumadaan doon. Hindi ko na tinatanong kung saan galing ang karne. Hindi ko na rin pinapansin pa ang bulungan ng mga tao. Basta pagod ako, gutom ako, at may mangkok ng dinuguan ang naghihintay sa akin. At sa bawat pagsubo ko, pakiramdam ko, mas lalo akong nagiging parte ng lihim ni Aling Rosa. Masarap, 'di ba? Bulong niya minsan. At oo, masarap ngang talaga. Masarap na hindi ko na kayang iwan. Alam mo yung feeling na pumunta ka sa isang lugar para tumulong. Tapos habang tumatagal, parang ikaw na yung tinutulungan nila. Kahit hindi mo naman hinihingi. Ganun yung nangyari sa akin sa Samar. Third year social work student ako that time. Required kaming mag-OJT. At pinili ko ang coastal village na to. Kasi honestly, gusto ko lang ng tahimik. Gusto ko yung feeling na may silbi ka. Yung hindi lang puro papel at case study. Pagdating ko doon, una kong napansin ay ang katahimikan. Hindi yung peaceful na bastang tahimik lang ha. Yung parang walang gustong magsalita ng malakas. Madalas brown out doon. Maalat yung hangin. Tapos paggabi, ang lakas ng alon. Nakilala ko si Aling Rosa. Siya yung parang unofficial leader ng barangay. Mabait, maalaga, yung tipo ng tao na pag nagsalita, makikinig ka. Dito, hindi kami pabaya sa isa't isa. Sabi niya sa akin. Ang ganda pakinggan. At totoo din naman. Yung daily routine ko, simple lang. Umaga, ikot sa barangay. Check sa mga may sakit. Makipagkwentuhan sa matatanda. At minsan ay makipaglaro sa mga bata. Tapos sa hapon, tumutulong ako sa maliit nilang community center. Doon ko unang narinig yung term na Project Pagtulong. Para saan yun? Tanong ko. Ngumiti lang si Aling Rosa. Yung ngiti niya, hindi ko ma-explain noon. Warm siya na parang may itinatago. Para sa mga pagod na. Sabi niya. Akala ko noon, support group lang. Counseling, relief, ganun. Hindi na ako nagtanong pa. May nakilala akong bata doon. Si Lito. Mga 10 taon siguro siya. Payat pero sobrang kulit. Lagi niya akong sinusundan. Ate, aalis ka rin ba? Minsang tanong niya sa akin. Hindi pa naman. Bakit? Sabi ko naman na natatawa. Ganun kasi lahat eh. Sagot niya na hindi ko masyadong pinansin. May isa pa, si Mang Nardo. Matanda na, may sakit, halos hindi na makalakad. Tuwing binibisita ko siya, lagi siyang nakatingin sa dagat. Pagod na ako. Minsan ay bigla niyang sabi. Hindi ko alam anong isasagot. So sabi ko na lang, okay lang naman pong mapagod, tay. Andito naman po kami. Ngumiti lang siya noon. After a week, napansin kong may pattern. Yung mga tinutulungan ng Project Pagtulong, biglang nag-iiba. Hindi sila gumagaling. Hindi sila sumasaya. Pero nagiging kalmado. Sobrang kalmado. Yung tipong kahit may bagyo, hindi sila nagmamadali. Kahit walang pagkain, hindi sila nagrereklamo. Parang tinanggap na nila lahat.
Ano pong ginagawa niyo sa kanila? Tanong ko kay Aling Rosa one time. Umupo siya sa tabi ko. Pinakikinggan namin sila. Hindi lahat ng tao gustong iligtas. Sabi niya, napakunot ang noo ko. Pero trabaho po natin yun, di ba? Ang tulungan silang mabuhay. Hindi sumagot si Aling Rosa agad. Tumingin lang siya sa dagat. Hindi mo ba naiintindihan? Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Wala kasing ilaw. Brown out ulit. Yung hangin, dumadaan sa mga kahoy ng bahay. Umiingit. Tapos may narinig ako. Mahinang boses. Parang nag-uusap. Lumabas ako. Sa likod ng community center, may ilaw ng kandila. Nakita ko sila. Si Aling Rosa at 5 pang tao. Kasama si Mang Nardo. Hindi ako lumapit agad. Nagtago lang ako sa gilid. Narinig ko sila. Sigurado ka na ba? Tanong ni Aling Rosa. Tumango si Mang Nardo. Pagod na ako. Tahimik ang paligid. Yung alon parang humina. May ibinigay si Aling Rosa sa kanya. Hindi ko makita kung ano, pero pagkatapos noon, umupo lang si Mang Nardo. Tahimik, nakangiti. Ilang minuto lang, tumigil siya sa paggalaw. Walang sigawan, walang pagpapanik. Yung mga kasama niya, nakangiti lang. Parang normal lang. Umatras ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Pero alam kong may mali. Sobrang mali. Kinabukasan, wala na si Mang Nardo. Nauna na siya. Sabi lang ng mga tao. Parang napaka-usual lang sa kanila. Gusto ko nang umalis. Pero hindi ko magawa. Hindi ko ma-explain. Pero parang may humihila sa akin na manatili. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko raw maintindihan. Sumunod na linggo, si Lito naman ang nagbago. Hindi na siya makulit. Hindi na siya tumatakbo. Tahimik na lang siya. Ate, pagod ka na ba? Sabi niya sa akin. Napatawa ko ng pilit. Hindi ah. Tumitig siya sa akin. Okay lang. Tutulungan ka namin. Nalamig ako. Kinabol ko si Aling Rosa. Tinanong ko kung anong ginagawa nila. Aling Rosa! Anong ginagawa niyo? Hindi na ako kalmado. Pinapatay niyo sila! Hindi siya nagalit. Hindi siya defensive. Lumapit lang siya sa akin at hinawakan yung kamay ko. Mainit yung palad niya. Hindi namin sila pinapatay. Sabi niya ng mahina. Pinapayagan namin sila. Pinapayagan? Ano? Magsasalita pa sana ako noon. Pero parang may pumutok sa ulo ko. Hindi yun pagtulong. Umiling lang siya. Minsan, yun lang ang kailangan. Eh paano kung mali kayo? Tumingin siya ng diretso sa mata ko. At ikaw ang hindi marunong makinig. Hindi na ako nakasagot. Nung gabing yun, ako naman ang hindi makatulog. Pero sa pagkakataon na yun, may naririnig na akong mga boses. Hindi sa labas, sa loob. Pagod ka na. Pagod ka na. Pagod ka na. Paulit-ulit yun. Mahina. Malambing. Naaalala ko lahat. Yung pressure sa school, yung expectations, yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Umiyak ako. Tahimik lang. Kinabukasan, ako na ang lumapit sa community center. Hindi ko na alam kung bakit. Nandoon sila. Same setup. Kandila. Tahimik. Hangin.
Umupo ako. Walang pumilit sa akin. Walang nagsasalita. Si Aling Rosa lang. Handa ka na bang makinig? Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak. Pero nung tumigil ako, ang gaan ng pakiramdam ko. First time yun sa loob ng ilang buwan. Pwede na, sabi ko. Ngumiti siya. Yung ngiti na dating kinatatakutan ko, parang comforting na. May ibinigay siya sa akin. Hindi ko tinignan. Hindi ko na kailangan. Habang hawak ko yun, narinig ko ulit yung alon. Pero sa pagkakataon na yun, parang tahimik na siya. Relax, sabi ni Aling Rosa. Hindi ka namin iiwan. Sumandal ako. Huminga ng malalim. At sa wakas, tumigil na rin yung ingay sa ulo ko. Kung naririnig mo to ngayon, baka may darating din sa lugar ninyo. Tahimik lang sila. Mabait. Matulungin. Hindi ka nila pipilitin. Hindi nila sasabihin agad kung ano sila. Pero kapag napagod ka na, sila ang unang makakaalam. At kapag dumating ka sa point na yon, maiintindihan mo rin. Hindi lahat ng tulong ay para mabuhay.